Terraforma Jeep hindi na raw magtatagal sa PBA at mukhang matutulad na nga ng Alaska Aces. Ang kaibahan lang, bukod sa may problema sa pinansyal ng Jeep, abay mas nagkakagulo pa raw lalo ang team ngayon. Ito na nga ba yung sinasabi ng isang player na makikita raw natin yan sa mismong game? Alvin Pasaol, balak i-trade ng Meralco Bolts. Plano daw nila manguha ng mas matangkad na kapalit niya. Kahit nung hindi pa man nagsisimula ang Commissioner's Cup, patuloy ang struggles ng Terraforma Jeep mula sa itaas pababa sa mga players. Naalala nyo ba nung sinabi ng isang player na gusto raw nilang umalis dahil ang gulo-gulo na raw ng Terraforma? Gusto daw niya na makita natin mismo sa kanilang mga PBA games. At dito ko napatunayan na totoo nga. Sa mga hindi nakapanood, natambakan na naman ang Jeep. 29 big blowout loss ang pagkatalong yun. Ibang blowout palang nakuha ng Jeep, hindi pala libre na pa blowout. Para bang nag-animoy San Miguel ang kalaban ng Jeep kasi 29 points talaga ang deficit. Kung titingnan mo yung nilalaro ng Jeep, di ko maintindihan ang play kasi kalat-kalat masyado. Tapos kung sino-sino nilang pinapalaro, kung ano-anong binabalasa. Kaya pala umalis na lang si Season sa kanila. Parang napagod na sa lang sitwasyon. Kaya naman nag-come up ang rumor na to mula sa management na ibebenta na lang daw ang franchise na to. Naging ganito kalalang issue nung ang mga players na mismo nag-aalsa na nawala na si Coach Cardell. Ang buong coaching staff pati management wala na pagkakaisa kasi kung sino-sino na lang tinitrade. Ito din yung dahilan noon na nag-away-away ang coaching staff tsaka management dahil ang boss ng Terraforma nanghihimasok sa pagtitrade ng players. Pinakaayaw pa ni boss yung tinututulan mo ang mga plano niya. Alam nyo naman na masyadong mapagbigay ang Terrafirma kahit luging-lugi na. Kaya nawala na rin ang ganang coaching staff na lumaban. E paano palalaban kung puro bigay lahat ng best players? Nito lang nakaraang araw, binigay na naman yung star players nila after nung pinamigay din si Holt at Go. Kaya may isip mo talaga, ano pang silbi ng Terraforma sa PBA? Masyado na napapahalata ang pagiging magsasaka. Kumbaga, wala silang intensyon na maging isang contender. Hindi gaya ng Converge at Ross. Imagine nyo lang na halos every year sa kanila napupunta ang mga first picks. Tapos kapag yan sila nag-expire lahat, 2 years, matik pitas agad. Alam nyo itong Terraforma, kung ibebenta nila ang franchise, para mauunahan pa yata ang Blackwater, tsaka agree ako na ibenta ng franchise na yan, na wala na sa ayos. Dapat makapalitan na agad ang isang franchise na gaya ng Converge na desperadong maging contender team. Actually, marami namang bibili niyan eh. May 5 kumpanya or businessman na naghihintay sa pagkakataong yan habang wala pang PBA expansion ng bawat teams. Kayo mga koys, agree ba kayo na ituloy na yung pagbebenta umano ng franchise ng Terraforma Jeep? At anong masasabi nyo sa isyung yan? Alvin Pasaol, balak i-trade ng Meralco Bolts para makakuha ng mas matangkad o sintangkad niya. Recently, kapansin-pansin na wala na sa ayos ang bawat place ng Bolts. Marami pagkakataon din na halos si Chris Newsom lang at Cliff Hodge ang consistent na umaambag. Kaya naman naisip ng Bolts na magpakawala na rin ng ilang players para maging mas matibay ang kanilang pagbe-build up ng depensa. Ang gusto makakuha ng Meralco mula raw sa Converge, hindi po yan si Justin Arana. Pero sa palagay ko, Brian Santos or yung ibang bigman nila na may tangkad na 6'6". Kapansin-pansin din na mas madalas ang pagbabangko kay Pasaol. Kapag ganon, parang sinyalis na yun na hindi na sila interesado sa kanya. Dahil sa kakulangan sa playing time, nagka-coverage na lamang siya ng 5 to 6 points per game. Pinakamababa yan sa kanyang career so far. Pero kung dumapensin, grabe. Yung playing style niya para siya si Noli Locsin, pati ang hubog ng katawan. Kung mabibigyan lang ng mahabang playing time, lalabas ang potensyal nito. Shooter din ito si Pasaol, di ba? Maganda yung pagkakagamit sa kanya under former coach Norman Black. Lumabas ang laro niya. Kaso iba ang pagkakagamit sa kanya nung iba nang gumagawa ng shots para sa team. Tsaka kilala din si Coach Luigi Trillo na hindi malapit sa mga undersized big man na gaya ni Pasaol. Kaya si Pasaol minsan nagmistulang taga-appear, taga-palakpak na lang nila. Nasasayangan ako sa talent niya. Pero anyway, dahil plano pala siyang i-trade ng Meralco, sinong player kaya sa Converge ang bagay na ipalit sa kanya?